magkaroon naman tayo ng pride, yung mga Pilipina, hindi yung pagkakita kayo ng foreigner, bigla na lang kayo gusto niyo magpadala kayo ng pera, ano ba naman yan? Alam ko, matagal nyo kaming hindi nakita sa YouTube. Madalas kami sa Facebook at TikTok. Kasi nga, medyo tamad akong mag-edit dito sa YouTube. Medyo mahaba kasi, tsaka yung orientation ba ng video ganito, naka-landscape. Basta medyo mahirap. So ngayon, ituturo ko sa inyo mga momshies, mga momshies. Meron dito mga momshies. Turo ko sa inyo yung paano gawin yung pinapainom ko kay Laanan, tsaka kay Rayhan, na honey mixture. Iniinom nila yun araw-araw. Tapos mula nung nagte-take sila nun, tsaka kami ng asawa ko, si Imran, hindi na kami sinisipon, hindi na kami madalas ubuhin, tsaka lalo na yung mga bata sa Riyan, hindi na siya hinihika as in. Mula December hanggang ngayon, August, hindi na siya hinihika talaga totally. Ito ang ginagamit kong brand ng honey ngayon, pero marami na ako nasubukan. Hindi ko alam paano ko i-share sa inyo. Ilalagay ko siguro yung link kung saan ko ito nabili. Medyo matagal siyang dumating kasi from Mindanao galing, tapos Manila tong place namin. Kaya ito talaga ginagamit namin, pure wild honey. Ang kailangan lang ninyo para gumawa ng mixture na sinasabi ko is ginger, lemon, garlic, tsaka onion. Ayan lang ang kailangan. Turo ko sa inyo. Tapusin ko lang tinola ko. Mas gusto ko talagang gamitin yung papaya kaysa sayote. Feeling ko kasi madaling mapanis yung tinola kapag sayote yung ginamit. Tingin nyo ba? Yan. Lagyan ko siya ng atay. What are you doing, Amy? No, that's good. Yeah, I'm not showing it. What are you doing? Kasi may tulo sa bubong namin eh. Yan, dito sa kwarto ng mga bata. Oh. Kaya, inaayos yung bubong. Tanto, kumusta naman ang walang pasok ng 3 araw na, ang daming araw, Rehan? Ay, ba't may sugat ng baby namin? Tinanggal ko. Ha? Tinanggal ko na lang. Tinanggal ko na lang. Okay na lang ako magpeklat. Okay na yun. Kawawa naman. Imbis na may parang sugat ako sa mukha. Diba? Nakita nga na sugat. Kawawa naman. Ay, Rehan, lalagyan natin ng betadine. Ha? Hindi ko na yan ng konti lang. Lalagyan natin para mawala. Baka ma-infection ha. Okay? Walang pasok. Ilang araw nang walang pasok aking sarito? 5 days. Ito lang yung mga kailangan natin. Kayo na bahala kung gaano karami yung ilalagay nyo. Basta ako, sa isang ganito, itong bote ginagamit ko para nakababad na siya. Tapos, hindi siya lumalabas yung mga nasa loob nito kasi ayaw namin yan. Pero pwede naman kainin. Ito, para kapag lalagay mo dun sa cup, yung kapag umiinom ng gamot, yan, 10 ml, 5 ml, yan. Yung lang lalabas, yung pinakakatas lang. Hindi na sasama tong mga ingredients. Yan. Food grade naman yung ganito. Bumili na lang kayo. And then, itong kailangan natin isang lemon. Pipigain muna yan bago ilagay yung balat. Pwede naman daw gamitin yung kalamansi, kaya lang hindi ko pa natatry yun. Lemon pa lang. And ito, hiwa-hiwain tong onion, then luya. Siguro kalahati lang nito ang gagamitin ko. Pipit-pitin ko lang. And ito, hindi pala. Onion, garlic, lemon, tsaka ginger. Ito siguro lalagay ko kalahati lang nito. Babalatan muna. Make sure na, teka lang. Ayan. Make sure na tuyo. Tuyo lahat to. Hugasan muna tapos punasan ng tissue. Tuyo muna. Tuyo bago ibabad sa honey. Ayan siya. Kasi, masisira yan. Although, kapag pure honey ang ginamit nyo, kapag pure honey ginamit, hindi talaga siya masisira. Syempre, kapag madumi naman yung paggawa ninyo, di masisira yun. Basta make sure na tuyo to. Tuyo din yung loob ng lalagyan nyo. Kung any bote or something, tuyo dapat bago nyo ilagay yung mga sangkap. Ito din, pupunasan nyo rin yan pagkatapos hugasan. Ito, di na kailangan hugasan to. Ano ba? Basta make sure na tuyo siya bago nyo ilagay sa loob. Ang mangyayari dyan, pag
Nilagay nyo dito sa loob, lahat, pati yung lemon, tapos lalagay nyo yung honey. Maghintay lang kayo ng mga 1 oras, 2 oras. Magiging malabnaw yun. Yung pinaka consistency nitong honey magiging malabnaw. Then, after some time, ilagay lang ninyo sa taas ng fridge. Pwede namang ilagay sa ref. Pero sa amin kasi hindi ko na nilalagay kasi hindi nga siya nasisira. Yun. Di ba, Rehan? Sabihin, pakita. Nandito si Rehan. Ano siya, di ba hindi ka nahinika, no? Opo. Di ba, nung ang lakas humikain nito dati, pero hindi na siya hinika mula nung nagtitake siya nito. Kaya kapag kapag may sipon siya, anong iinumin lagi? Honey. Honey. Asim pa, di pa naligo. Ano mo na? Eto siya. Di ba talagang ingat na ingat ako kasi medyo mahal ang honey. Ayoko masira. Alam niyo ba, mami ko, ano na yun, 72 years old. Yung hinika siya, ginawan ko siya nito. Hindi pwedeng hindi ko siya gawan. Kasi iniinom nila. Yung gagawin. Tapos pipisain lang to eh. Para lumabas yung katas. Pwede naman din yung hiwa-hiwaan yung maliliit. Yan yung ginagawa ko. Yan o, ganyan yung ginagawa ko. Yan. Pwede namang hiwa-hiwain lang, pero feeling ko kasi, mas effective pag, di ba, kapag pinipit-pit na ganyan. Yan. Yan siya. Pwede namang hiwain. Alam nyo ba, last time, may sore throat si Anan. Yung nakababad na luya, na ganito. Yay, di ba pinanguya ko sa'yo? Ayan o, ganyan yung itsura niyan pag tuyo na. Yan, pag wala ng laman. Dito ko lang nilagay kasi, tinabad na akong isalin sa bote, lakad nakaraan. Pag natuyo na, ayan, pwede nyo kainin yan. Ito yung pinakain ko kay Anan nung may sore throat siya. After, the next day, wala na siyang sore throat. Di ba no, Anan? Ano? Oh, mami. Wala lang ako sa ito. Wala nang sore throat, no? Yun nga lang. Pagkatikim mo ng unang beses, matamis mo pagkahuya-huya mo, tapos tumagal, ang hang, tapos Oo. sumasakit yung dila. So, okay lang naman. Okay lang naman. Imbis na kuminom ka ng gamot, ayun, mas effective siya. Sa totoo lang. Habang hinire-ready ko to, sabihin ko sa inyo ha, marami pa rin naman kasi sa akin, nagko-comment tungkol sa mga Indiano. Lalo na rito sa YouTube. Kung paano daw malalaman kung seryoso daw yung boyfriend nilang Indiano. Hindi ko na alam kung ano yung share ko sa inyo. Pero isa lang ang, ang pinaka masasabi ko kung seryoso sila. Okay? Hindi naman kasi lahat ng Indiano pare-pareho. Hindi porkit Indiano, ibig sabihin hindi naman loloko, marami pa rin manloloko. So, ang pinaka-sign na lang yung hindi na pinapatagal yung girlfriend-boyfriend ninyo, yung relasyon ninyo. Mag-aalok agad yan ng kasal. And, papakilala ka agad yan sa pamilya niya. Yun lang ang pinaka. Okay? Kung ano naman sila sa marriage, sa fixed marriage, papakilala ka pa rin niya talaga. Kung naghahanap lang siya ng proper, right timing, gusto niya may patunayan muna sa kanila, maging independent siya. Oo, bago siya mag-decide, bago siya magkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa parents niya, yung tungkol sa inyo, ganyan. Yun. Pero ang pinaka number 1 yun, papakilala ka sa kapatid niyang babae, sa magulang, yan. Marami na namang Indian-Filipino couple dyan, di ba? Kami nga 15 years na kami, alhamdulillah. 15 years na kami mag-asawa ni Imran. So, dito kami sa Manila. Mas okay kasi dito, sabi ni Imran, mas okay dito kaysa doon sa India. Ngayon pa, etong sitwasyon na to, okay pa to. Kalain yun. Yun nga lang, medyo magastos. Kasi medyo maano yung cost of living. Kung wala kang regular na pag pinagkakakitaan, hindi rin maganda yung buhay nyo rito. Ano, nasalin natin si Rian dito. Si Imran kasi, busy doon. May kinukumpuni. Dito ka, dito, layo ko dito.
Oh, yan. Magkwento ka habang ano, sabihin mo kung anong lasa niyan. Lasang masarap naman siya. Pero alam ko hindi niyo magugustuhan bilang Pilipino. Eh, paano yung mga bata na hindi gusto? So, Kahit bata, hindi uminom masarap, kayo ano? kahit hindi masarap. Oo, kasi, Kasi nakaka-epekto yan oo, ng health. di ba? Ay, health. Hindi Tignan health. mo siya. Tsaka nakakalakas din siya kumain, nakakagana. At least, organic siya. Make sure na pure yung honey. Di ba, Rehan? Opo. Pure honey dapat ang gagamitin. Ayan, nalagay ko na Kasi, yung ano. pag hindi pure honey, hindi kayo sure. Oh, ginger tsaka onion, nalagay ko na. Tapos, lalagay na natin tong, ayan yung honey niya. Oh. Si Anan kasi, may allergic yan sa ano, balahibo ng mga aso. Ako hindi. Oo, balahibo ng aso, yan. Mamagay yung mata niya, tapos nagkakakati-kati, tapos hikain na siya. Mula na nagtitake siya, nitong ano ko, ginagawa. Totally wala. Hindi na siya naapektuhan ng mga allergy. Di ba, Noreha? Naka-on ba yan? Opo. Mm. Yan. Gaganito lang ninyo yung ano, bawang. Ganyan Hello. lang. Ganyan lang. Mag-ano muna kayo, no? Magkaroon naman tayo ng pride, yung mga Pilipina. Hindi yung pagkakita kayo ng foreigner, bigla na lang kayo gusto niyo padala kayo ng pera. Ano ba naman yan? Saka wag kayong ano, papauto. Bagay, wala namang makitang medyo maayos na bihirang-bihira sa Pilipino yung seryoso. No? Kasi mga Indiano talaga, sa totoo lang, talagang ano sila responsible. Responsible talaga sila. So, siguro yun yung, hindi naman lahat, pero karamihan talaga sa kanila responsible. Yan. May nabasa ako sa comment section. Yung mga Pilipina daw na nakapangasawa ng Indiano, karamihan daw sa kanila yung feeling maganda. Tama ba yun? Feeling maganda na. Kasi naman the way kasi mag-treat yung mga Indiano, parang kahit hindi ka maganda, feeling mo ganda-ganda mo. Kaya lang hindi naman maganda yung masyadong feeling mo maganda ka. Kasi sila, mapanlait din yung mga yan, no? Yun ako. Maano rin sila, tumitingin din sila sa kulay ng balat, ganyan. Mga racist din sila. Pero mas racist yung mga Pilipino. Kunting ano, kala mo naman makasita ng maitim, dugyot, ganyan. Para nagsalita yung mga ano, mga patag yung ilong, mga nagsalita. Buti na lang talaga yung mga anak ko, si Anan tsaka si Ryan, hindi sila maiitim. Otherwise talagang ano sila, tutoksohin sila dito, mabubuli sila, di ba no? Hindi sila ano, alhamdulillah. Okay naman sa akin yung mga moreno na bata, mas gusto ko nga yun. Kaya lang syempre nasa Pilipinas kami. Mas okay, mas alam ng Allah kung ano yung mas maganda sa kanila. Yan gagawin. Nilagay ko na rito yung bawang, sibuyas, luya. Tapos ito, pipisain mo na yung lemon. Yan, pipisain natin yung lemon. Tapos ilalagay mo yung balat sa loob. Malinis yung kamay ha. Yun siya. Yan. Nakikita nyo ba? Ganyan itsura niyan. Ay, tanggalin ko itong nasa puto. Ganyan siya. Mas maganda itong lalagyan na ito. May iba-iba akong lalagyan, pero ito yung pinaka-the best. Ito yung the best talaga kasi malaki yung ano niya, yung bunganga niya. Yan. And then, yan. Ganyan na itsura niya. Yan, pakita ko sa inyo. Sandali. Yung kalat niya, ito itsura niya. Tapos lalagyan na natin siya ng honey. Ay. Umapon na. Yan. Ganyan ang itsura. Tapos maya-maya yan, makikita nyo, hindi na siya, ayan tingnan, hindi na siya malabnaw. Ay, hindi na siya malapot. Yan, ilalagay lang natin yan sa taas ng fridge o kung saan nyo man gustong ilagay. Yan siya. Ganyan na siya. Then, papakita ko sa inyo, dito ko siya nilalagay. Yan. 5 to 10 ml.
Everyday yan, pinapainom ko sa mga bata, tsaka sa amin ni Imran. Every morning, before breakfast, iinom kami nito. Malaramdaman yung epekto nito. Yan siya. Stay lang.